Si Pontius Pilate o Poncio Pilato ay isang totoong historical figure. Alam natin to dahil noong 1961, isang limestone na nitso ang natagpuan sa Caesarea Maritima o modern day Israel at nakasaad doon na siya ang Roman governor ng Judea sa ilalim ng pamumuno ng emperor na si Tiberius at nung mga panahong nabubuhay pa nga si Hesukristo. Ang dokumentong konektado sa kanyang governorship ay nakita rin kasama ang mga sinaunang sulatin sa Roma. Ayon sa 4 Gospels of Christianity, si Pilate ang siyang nangasiwa sa trial ni Jesus matapos itong makasuhan ng treason ng Sanhedrin Jewish Council. Nakasuhan siya ng ganoon dahil tinawag ni Jesus ang sarili niya na hari ng mga Hudyo. Isang bagay na iligal habang ang Judea ay nasa ilalim ng pamumuno ng mga Romano. Pero ang council ay gusto lang talagang mawala si Hesukristo dahil lumalaki na ang mga tagasunod niya at tinuturing na siyang isang political threat. Si Kristo ay isang political prisoner. Si Pilate ay ang gobernador sa parting yun ng Roman Empire mula 26 Common Era hanggang 36 Common Era. Noong mga panahong yun, hindi niya napapalakad ng maayos ang Judea. Iniutos niya ang introduction ng maraming pagan symbols sa mga sagradong Jewish institutions, dahilan naman para maggalit ang mga lokal. Kaya nang dalhin sa kanya si Jesus, tila naipit na siya dahil hindi niya na pwede pang galitin ang mga tao. Nakausap niya si Jesus at nung una ay inosente nga ang tingin niya dito. Pero ang taong bayan sa labas ng hukuman ay sumisigaw na gusto nilang mamatay si Kristo. At walang nagawa si Pilate dito kundi sumunod sa kanilang hiling. Nilatigo si Kristo, pinagsuot ng koronang tinik at ipinako. Tapos nabuhay nga raw matapos ang 3 araw na nagpapatunay na siya nga ang anak ng Diyos. At yun nga ang naging mitsa ng paglaki lalo ng Kristyanismo na ngayon nga ay ang pinakamalaking relihiyon sa mundo. Pero sa kabila ng pagkakaroon ng malaking papel sa isang malaking parte ng buhay ng isa sa pinaka-importanteng lalaking nabuhay sa mundo, iilan lang ang nakakaalam kung ano nga ba ang nangyari sa kanya matapos ang ginawa niyang pagkahatol. Kaya't ano nga ba ang nangyari kay Pilate matapos maipako si Kristo sa krus? Ayon sa mga historical texts, si Pilate at ang Roman Empire bilang buo hindi naman ganun kaapektado sa malamilagrong pagkabuhay ni Kristo noong 30 o 33 Common Era. Ang mga sumunod na taon ay business as usual sa kanila. Sinabi ng 4 Gospels na si Pilate ay simpleng pinuno lamang na nadala ng public opinion. Kaya nga nang sinabi ko kanina, ang ilang mga historical sources na hindi religious ay sinasabing walang puso raw talaga to at brutal. Marami na nga raw mga rebelde ang dumanas ng sinapit ni Kristo. Alam nyo kasi, ang Roman Empire ay may batas naman at may malinaw na parusa para sa mga krimen na gagawin ng kanilang mga residente. Ang kaso, hindi Roman citizens ang mga tao sa Judea. Kaya naman ay walang limitasyon sa parusang pwede nilang matanggap. Ang saklap, di ba? Ang narrative na to ay suporta ng mga sulat ni Philo of Alexandria, isang Jewish philosopher na nagsummarize sa pamumuno ng gobernador noong 50 Common Era, na sinabi niyang markado ng panunuhol, panlalait, pagnanakaw, kawalan ng hustisya at marami pang kawalangyaan. Sa iba pang mga historical records, makikita na sa isang punto, nagnakaw pa nga raw itong si Pilate ng pondo sa isang Jewish temple at ginamit yon pampatayo ng aqueduct sa Jerusalem. Nang madiskubre yun ng mga tao, nagprotesta sila sa labas ng town hall. Kaya nagpadala siya ng mga sundalong nakabihis sibilyan na nakihalubilo sa mga tao at ginulpi ang ilan sa mga yon hanggang sa mamatay. So baka may ideya na kayo ngayon, si Pilate ay hindi talaga nautulang ng mga tao. Ang isa sa pinakamalaki niyang pagkakamali ay nangyari noong ang mga grupo ng mga Samaritan ay naghahanap ng artifacts na dapat ay nailibing kasama ang propetang si Moses malapit sa Mount Gerizim. Napagkamalan ni Pilate na ang pagtitipong yun ay isang potential na insurrection, kaya pinadala niya ang mga sundalo niya para i-massacre ang mga yun. Kahit pa ang mga Samaritans ay hindi naman armado.
Ilan sa mga nakaligtas ay nagreklamo sa Roman governor ng Syria, si Lucius Vitellius, at kalaunan ay pinatawag si Pilate sa Roma para hatulan ni Tiberius. Yun ay kaya ang termino niya bilang gobernador ay natapos noong 36 Common Era. Pero habang papunta na siya doon, namatay si Tiberius dahil na rin sa katandaan at pinalitan ni Caligula. Marami sa mga Roman emperors noon ay wala namang habit ng pag-o-honor ng mga appointment ng mga sinundan nila. Isa si Caligula sa mga yun. Wala siyang paki sa mga legal matters kaya ang trial ay hindi na naman nangyari. Nagretiro lang si Pilate sa politika at nabuhay sa state pension kasama ang anumang nanakaw niya mula sa mga tao ng Judea. Hindi na alam kung kailan siya namatay sa modern day France o Switzerland. Matapos ang kanyang pagkamatay, malaking lore ang kumalat sa Europa patungkol kay Pilate. Ang Roman Empire ay hindi naman niyakap ang Kristyanismo hanggang sa pamumuno ni Constantine noon ngang 4th century. Kaya ang mga sinaunang Kristiyano ay kailangang gumawa ng panibagong narrative tungkol sa pagpapapako kay Kristo para hindi naman masira ang pangalan ng dating gobernador. Ayaw na lang din nilang matuligsa kaya nang natanggap nila nung mga oras na yun. Pero may naging kapalit naman ang ginawa nila. Ang mga Jews ang sinisi sa pagkamatay ni Kristo. Ang mga peking sulat na galing nga daw kay Pilate ay kumalat noong 2nd century. Sinasabi sa sulat na isa siyang mabait na nilalang na nag-convert din sa Kristyanismo. Ang iba pang accounts kaya ng Acts of Pilate ay dinetalye kung papaano nga raw sinabi ni Pilate na nakita hindi dapat maparusahan ng bitay si Kristo. Kaya naman sapat na maparusahan siya at mapakawalan pagkatapos. Pero gusto nga raw ng mga Hudyo na mamatay siya at nakipagtalo pa nga raw ang gobernador nang sinabing ang dugo ni Kristo ay mapupunta sa kamay nila at ng kanilang mga anak. Kumbaga sila ang aako ng responsibilidad sa pagpatay kay Kristo na siyang anak ng Diyos. Medyo nakakatawa pakinggan pero ganun talaga. Kung mapapanood mo ang palabas tungkol sa Passion of the Christ, makikita mong parteng tinutukoy ko kung saan tila naghugas kamay si Poncio Pilato. I am innocent of the blood of this just person. At binigay ang responsibilidad sa pagbitay kay Kristo sa mga tao kahit pa na siya naman ang totoong nag-utos noon. Kaya naman kahit pa hanggang ngayon, maraming mga Hudyo ang binibenga ng mga Kristiyano dahil sa kwentong pambabango lang ng pangalan ng bagong binyag na imperyo. Nang maging Kristiyano na ang Roman Empire, ang sisi sa pagkamatay ni Kristo ay nireassign kay Poncio Pilato. Sumulat ng mga bagong manuscript ang mga monghe na nagsasabing pinarusahan daw siya ng Diyos at binitay o nagpakamatay nang pumasok sa Roma. Pero ang damage na dala ng pagsisisi sa mga Hudyo ay nangyari na. At sa totoo lang, sa lahat ng krimen na ginawa niya, hindi naman talaga naparusahan si Poncio Pilato.